Ang ibig ko lamang sabihin, kaya ipinagbabawal ang pagparada is obstruction, di ba? Yes po, opo. Oo, pero tayong mga public servants dapat malawak mag-isip. Hindi ang pribado, naghatid ng pasyente, public service, alam ko sa mata ng publiko, yun ay excuse. Kaya lang, hindi naman ako pwedeng mag-demand o ipilit yung aking katwiran. Kung may driver ho, sir, siguro pinaalis lang siya. Kaya lang, inabot niya, nasa impounding na. Okay lang naman nung i-release. Ikaw ba ay sa panig ng towing company o sa MMDA? Yes po, sa towing po ako, sir. Huli na ho ang lahat, nasa impounding na ho sila nagtagpo. Lilinawin ko lang, mali ang report sa'yo, hindi sa impounding nagkita. Hindi ko kayo inoobliga na huwag pagbayarin. Yes po. In-explain ko sa'yo para kung maintindihan mo yung sitwasyon, mabigyan mong consideration dahil public servant din itong driver. Ngayon, kung Yes, hindi naman pwede, pwedeng ako ang magbabayad. Dumulog kay Colonel Busita ang isang barangay rescuer. Dahil umano mga idol, pinatow ng MMDA enforcer ang kanyang sasakyan. Samantalang naghatid lamang siya ng pasyente dito sa tapat ng ospital. Mantakin nyo mga idol pagmamayari din naman ng gobyerno itong sasakyan nitong barangay rescuer dahil naghatid lamang siya ng pasyente. Hindi man lamang nahabag itong MMDA enforcer, manong kinausap man lang o pinalipat ng parking. Wala na talagang public service dito mga idol at ito ang inaksyonan ni Colonel Busita. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang maiinit na eksena ukol dito, pero bago yun, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Hello sir, magandang umaga po. Yes sir, good morning po. Ako po hihingi sana ng tulong. Ako po taga Amadeo, Cavite. Rescue ako doon sa na-accidenting motor na nabangga po. Dinala ko sa ospital. Pinadidiretso ng saan dito sa orthopedic. Ay ngayon, wala akong kasama kahit isa. So pagkababa ko doon sa pasyente, edi siyempre wala akong mag-iintindi ako nandun sa loob. Pagdating ko po doon sa loob, nag-aayos ako ng mga kailangan ng pasyente. Kung ako ng kailangan ng matingnan agad. Ay nakakawan mo ng pasyente, wala ko doon kasama. Ay paglabas ko at kukuha ako ng ballpen at kailangan ko doon sa kanya. Nakita ko, isinakayin ko agad. Wala pa naman 15 minutes eh. Ay naawa ko sa pasyente at nandoon eh. Hindi po, yun yung madaling araw ko na aksidente. Nandiyan pa ko kayo ngayon? Nga, nandito kami sa kuno. Nandito yung sasakyan sa impounding area. Dito sa may kuno, sa may Marikina. Tumana. Saan galing ang pasyente? So, saan galing ang pasyente? Yun ho, mismo taga Bicol, na yun ay dinihunaan din yung sa barangay po namin, sa Amadeo, sa Dagatan. Ronald, standby muna dyan, subukan ko i-consulta kay Congressman. Sige sir. Kasi talagang nahingi ho ng tulong na ho. Sige po, babalik po ako sa inyo, sir. Sige sir, salamat po. Hello, Sir Ronald. Hello po. Sir, huwag po na kayo maalis dyan. Nasa biyahe kasi si ko ngayon. Standby, sir. Huwag po tayo mag-alala. Tutulungan po tayo ni Congressman Busita. Oo, talaga naman ako nahingi ho ng tulong. Nakakawal pasyente ko doon. Tama po. Naiintindihan po namin kayo. Pinaparating po ni Kong, natutulungan po nila tayo. Katawag siya sa atin. Oo, salamat po. Standby Ng marami. po. Mag-coffee muna kayo dyan. Sige sir, salamat po. Hello po, Sir Ronald. Nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Hello po po. Hello. Driver ka ng ambulance. Rescue po, rescue. Bakit inimpound? Ay, nakapark po ako doon sa tapat po ng orthopedic dahil ibinaba ko po yung aking pasahero na naputol po yung paa. Tapos, siyempre, binaba mong pasahero. Bakit Inilabas hindi ko ninyo po. pinasok sa orthopedic compound? Pinasok ko po, pinalabas nga po kami kasi marami pong nadaan sa emergency room po ako doon dumaan po. Ay, sige. Opo. Tapos, paglabas mo, anong nangyari? Pagbalik mo ng sasakyan? Oo, nakakarga na. May nakausap kang enforcer. Ay, sir, yun nga ho mabigat sa akin eh, hindi ho ako kinausap na enforcer. Pero may enforcer na nakaharap ikaw. Meron pong enforcer kaso hindi ako kinausap. Ano ang kulay ng uniforme? Enforcer po, MMDA po. MMDA enforcer. Opo. Kita ba na yan ay rescue vehicle? Po sir, at may nakasulat pong rescue, mahalin natin ang Amadeo, tapat bayan, tapat sa usapan. Ay, okay. Tapos may katwiran naman sa'yo, ang problema, hindi ka kinausap ng enforcer.
Oo, yun nga ho ang kinukuha ko. Yun ang aking sabi sa akin. 5 minutes na raw sila na doon. Papasok ko lang naman ho ako. Wala pang 15 minutes yan eh. Ay, okay. Oo. Saglit ha. Teka ha. Sandali. Doon ba, kapatid, sa pinaradahan mo, masikip ang traffic? Yung ibig sabihin, masyado bang nakaistorbo yung iyong sasakyan? Hindi naman po. Naando lang po talaga sa tapat ng hospital sa tabihan, no. Pero yung yung dalawang bulong na nasa right side, isang pa po doon sa kwan, isang pa doon sa kabilang white na kwan na linya. Ganito, naiintindihan ko kasi palalabasin ka talaga sa loob ng orthopedic dahil makakaabala yung sasakyan mo sa papasok at lalabas doon, di ba? Opo. Pero doon sa labas, ang tanong ko sa iyo, yung pagkaparada mo ba, hindi ba lumikha ng buhol-buhol na trapiko? Hindi. Ay, hindi sir. Dahil marami ho kami. Maliban sa iyo, may iba pang nakaparada doon. Oo. Noong nag-alisan daw ho, nung dumating nga yung traffic enforcer, ngayon, ako lang yung natira doon, ako yung nasa loob po ng hospital. Pero ang tama sana, pinwestuhan ng enforcer at hinintay ka, tapos kung talagang nakakalikha ng buhol-buhol na trapiko, dapat hahanapin ka at sasabing, kapatid, umalis ka dito, umanap ka ng ibang mapaparadahan. Dapat sana, kung alam ng traffic enforcer ang tamang trabaho, ganun dapat. Opo. Nasaan ngayon ikaw? Nandito po ako sa impounding area. Okay. Saan yan? Sa Tumana? Opo, sa Tumana. Kausapin ko nga yung tao dyan, yung empleyado ng MMDA. Opo. Sir, magandang hapon po. Pwede rin po kayo makausap ni Yami. Hello, Congressman. Magandang hapon. Hello kapatid, good afternoon. Yung bang sasakyan yan, makikita mo na talagang rescue or government service vehicle? Kasi patingin ng ORCR sa sasakyan kung government. O sa government po ito kasi kung provincial government of Cavite. Yes sir, sa ano po po sir? ORCR niya. Provincial Government of Cavite, no? Yes sir, yes sir. May ORCR na siya, no? Opo sir, hawak na po niya, dala na po niya dito. Pero wala pang plaka dahil wala pang naibibigay ang LTO. Kapatid, makikita ba sa physical appearance na siya ay rescue vehicle? Rescue. Yes sir. Rescue po sir, may nakatatak pong rescue. May direct contact ka ba sa may-ari ng towing services dyan? May representative po sir dito sir. Alam ko naman, alam din naman nila na lahat yan pinapato. Nagtatanong mo kung magkano. Kasi kung hindi ito maakot, sino magbabayad si Congressman? Kasi pinagbigyan naman daw hanapin ng doon sa loob lahat. Ay, hindi. Wala. Kung hinanap niya ako sa loob, hindi ba niya alam, di ba? Dahil ako lang nagsama doon sa pasyente. Kapatid, Ito po ako. huwag ka nang makipagtalo dyan. Sige, Ako nang sige. bahala sa'yo. Magkano daw? Ay, kung magkano rin. Hello po? Hello kapatid, magandang tanghali. Yes po. Yan ay public servant. Sinasabi na siya ay naghatid ng pasyente sa orthopedic. Alam naman natin, masikip sa loob ng orthopedic, pinalabas ng sasakyan. Kumbaga siya doon sa labas ng orthopedic. Yes, totoo na may paglabag siya doon. Pero sa sitwasyon, kung pag-aaralan dapat, ang enforcer ng MMDA na nagpatone yan, dapat marunong mag-isip. Nung paglabas nitong driver, nakakarga na yung kanyang rescue vehicle. Nakaharap niya yung enforcer ng MMDA. Kung dapat pinag-aaralan at iniisip mabuti ang sitwasyon, dapat pinaka at sinabihang umalis kayo dito. Dapat pinaka na lang at pinaalis, pinahanap ng parking area. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, ganun ang nangyari. Kung pwede ninyong bigyan ng consideration, i-release ninyo na walang babayaran. Kung hindi naman pwede, gusto kong malaman kung magkano ako ang magbabayad. Nung time po na nakapark siya dun sa, hindi naman ho actually dun sa tapat ng orthopedic. Nandun po sila lahat sa Mabuhay Lane. Kasama ka ba?
Hindi sir, sinend po sa akin yung video ng task force. Dito po sa impounding sir, Kapatid. magbayad siya at hindi. Kapatid. Wala akong problema sa amin. Fine, kasi rescue ka. Ganito yan, kapatid. Hindi naman natin sinasabing wala siyang mali. Ang ibig ko lamang sabihin, kaya ipinagbabawal ang pagparada is obstruction, di ba? Yes po, opo. Oo, pero tayong mga public servants dapat malawak mag-isip. Hindi ang privado, naghatid ng pasyente, public service, alam ko sa mata ng publiko, yun ay excuse. Kaya lang, hindi naman ako pwedeng mag-demand o ipilit yung aking katwiran. Kung may driver ho sir, siguro pinaalis lang siya. Kaya lang, inabot niya, nasa impounding na. Okay lang naman nung i-release. Ikaw ba ay sa panig ng towing company o sa MMDA? Yes po, sa towing po ako sir. Huli na ho ang lahat, nasa impounding na ho sila nagtagpo. Lilinawin ko lang, mali ang report sa'yo, hindi sa impounding nagkita. Hindi ko kayo inoobliga na huwag pagbayarin. Yes ko. In-explain ko sa'yo para kung maintindihan mo yung sitwasyon, mabigyan mong consideration dahil public servant din itong driver. Ngayon, kung Yes, hindi ma'am. naman pwede, pwedeng ako magbabayad. Sa parte ng towing, wala kayong problema dahil ang nag-utos, enforcer ng MMDA. Wala akong problema, Congressman. Kayo pa ho ba? Maraming salamat. Maraming salamat din ako. Mabuhay kayo. Okay, ingat lagi. Bye-bye. A few moments later. Sir Ronald, nasa kabilang linya na po si Congressman Busita. Ay, ang gandang hapon po, Kong. Congressman. Kapatid, kumusta? Ay, naku, Kong, napakarami pong salamat. Meron nang binigay sa akin ticket yung MMDA. Yun po kaya ay mag-a-appear pagka nag-register yung sasakyan. Ay, okay. Walang problema. Pwede yan sa bangko bayaran yung multa. Apo, sir. Tayo naman, ang opisina natin, bukas 24 oras araw-araw kapag may problema. At talagang malaking tulong ang ginawa niyo sa amin talaga. Ay, sige po. Ingat lang po lagi. At salamat po. Maraming po salamat. Kumusta na lang po kay Kapitan? Ano po? Salamat po, Congressman. Okay Thank you po.